Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Nagpalang umaga, Sabado ng umaga, magandang umaga, Sister Ana. Ayan, Brother Sipino. Good morning, mga kapatid. Sir Angie, good morning. Sa ating mga early bird, mga maagang nagising, good morning na po sa bawat sa atin. Sa po pinagpalang umaga, Sabado po ng umaga. March 1 na po, mga kapatid, ang bilis po ng panahon. Ito na nga pinagpala ang araw na ito. Good morning po, Ate Sheikh, good morning. Bago tayo mag-umpisa, tayo po umawit sa Panginoon. We praise you, Lord God. We glorify your name, Lord. You're worthy to be praised today. Tunay nga ang kabutihan mo, Panginoon, ay magsawalang hanggan. Yan. Praise you, Jesus. Hallelujah. Give me eyes to see more of who you are. Me what behold, still my answers have. Take what I have known and break it all apart. You, my God, a greater still, and no sky contain, no doubt restrains all you are. The greatness of our God, spend my life to know I'm far from close to all you are. The greatness of our God. Yes, Jesus. Give me grace to see beyond this moment here. Hallelujah. To believe that there is nothing left to fear. That you alone are high above it all. You, my God, greater still, than no sky contain, no doubt restrains all you are. The greatness of our God, spent my life to know I'm far from close to all you are. The greatness of our God. Yes, Lord. There is nothing that could ever separate us. There is nothing that could ever separate us from your love. No life, no death. Of this I am convinced, to you, my God, the greater still. There is nothing that could ever separate us. Lord, there is nothing that could ever separate it from your love. No life, no death. This I am convinced, to you, my God, greater still. And no word could say or song convey all you are. The greatness of our God. Truly, Lord, you are the great Lord. Spend my life to know now I'm far from close to all you are. The greatness of our God. There is nothing that could ever separate us. There is nothing that could ever separate it from your love. No life, no death. Of this I am convinced, to you, my God, the greater still. Oh Jesus, you're worthy, Lord.
You are worthy to be praised today. That no one can separate us from the love of Christ. No death, no life. O Lord, in your hand we are secured. Jesus, you are worthy to be praised today. Salamat Ama sa umaga nito. Salamat Panginoong Jesus. Salamat Banal na Espiritu. Kaya naman sa oras po nito, pagkatiwala po namin sa iyong palang kamay, Panginoon, ang aming gawain ng Daily Vibrant Word today. Lord, ikaw po maghari. Ikaw po manguna, Panginoon, Lord. Put power of your word today, Lord God. Ikaw nga po maghari, Panginoon. Ang dalangin ko na marami pong makapanood, makapakinig, maabot po ng aming pong live streaming sa umagang ito. At marami pong pagpapalain sa araw po na ito sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po. Samahan po kami magmula sa umpisa hanggang sa pagtatapos ng aming pong gawain. Ikaw po maghari. Ikaw pong maitaas namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. At ano pong devour na hadlangan ko sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, good morning na. Tunay nga, ang Diyos ay mabuti. Ayan. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. Good morning, Brother Rolly. Ayan, Pastor Ani, good morning. Ang Diyos po ay mabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Hindi po siya nagbabago. Siya ang ating Diyos na nakilala noon, ngayon, at magpakailanman. So yan, good morning na sa lahat, mga naka-online na. Yan. Keep on tagging, no? Keep on sharing, mga kapatid. Para po marami pong mga tao, mga kapatid natin na makapakinig, no? Ng salita ng Panginoon. So ngayong umaga, ating pong topic is growing deep, being rooted in God's Word. Yung tinatawag natin na edifying to one another, no? Pagpapatatag sa bawat isa o pagpapasigla sa bawat isa. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 11, sabi po ni Paul, according to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I lay the foundation and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. For no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Sa Tagalog po, ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Sapagkat wala ng ibang pundasyong maaring ilagay maliban sa nilagay na, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sister Mary, good morning. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang dakilang salita, no? Tanda natin that we are called by God to grow. Diba? Ayaw po ng Panginoon na hindi tayo lumalago, no? Kaya nga, hindi lamang po tayo lumalago sideward, diba? O palapad, no? O kaya pataas. Dapat tayo po ay lumalago palalim. Growing deep. No? Para pong puno yan, no? Kapag ang puno matatag, yung roots, malalim yung kanyang pagkabaon, matatag po siya, mga kapatid. Ganoon din po tayo. Yung po ang gusto ng Panginoon, maging matatag. Maging rooted tayo. Malalim. Malalim yung ugat po natin. Kasi po, ang konteksto po nitong Corinthian Church, no, ito po yung time na sila po ay nagkakaroon ng division. Okay? Diba? Kakaroon po sila ng division sa loob mismo ng iglesia, no, mga kapatid. Kasi nga, nakatuon po sila doon sa mga human masters. Ito po yung konteksto po nito. Kaya nga, dito po ni-remind ni Pablo na walang ibang naglagay ng pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo, di ba? Maliban sa ating pong Panginoong Hesus. Kasi kapag ang ating Panginoong Hesus ang pinakasentro natin, wala pong puwang ang mga bangayan, no? Wala pong puwang ang mga division, kasi yung ating Panginoon na pinaglilingkuran ay tapat at makapangyarihan at iisa, di ba? Hindi nakatuon doon sa mga human masters. Kaya napakahalaga na tayo po ay lumalago, rooted, no?
in the word of the Lord. No? Yan po yung pinakapundasyon po natin. Kailangan tayo po ay lumalim sa pagkaunawa ng Biblia. Diba? Hindi lamang lumalapad tayo. Kailangan lumalalim yung ating pagkaunawa patungkol po sa salita ng Diyos. Yun po yung pinaka-foundation po natin, mga firm foundation po natin, mga kapatid. Kasi kapag tayo po ay rooted, no, malalim yung ating pagkaunawa sa salita ng Panginoon, hindi tayo basta-basta na nadideceive o no, kaya naniniwala, no, mga kapatid. Unless talagang iyon po ay nakabase siya sa salita ng Panginoon. Gaya po ni Pablo, di ba? Hindi lang niya binabasa, kundi ito ay sinasaliksik pa niya. 'Di ba? Hindi lang niya ito ay naririnig, no? Kaya narinig niya, no? Bagkus inaaral pa niya. Mga kapatid, kasi marami din pong mga bulaan. Okay, na they are professing that they are the true Messiah, 'di ba? They are the true church, 'di ba? But yet yung kanilang mga ginagawa ay hindi naman nakikitaan, 'di ba? Ng Christ likeness, mga kapatid. So dito po, ito po yung konteksto po ng Corinthian. Though they are gifted, no? Sila po ay maraming mga gift na mga talents, 'di ba? Wala nang problema sa kanila eh. Kaya lang kakaroon lang sila ng yung ngayon, yung tinatawag na division. Why? Because they are focusing on human masters. 'Di ba? Nakatingin sila dun sa tao. Dapat nakatingin sila dun sa ating pong Panginoon. Kasi siya po yung nag-lay ng foundation. Siya po ang nagtayo ng pundasyon. So, sa ating pong teaching ngayon, number one, Christianity is like a building. No? Christianity is like a building. No? Kung sabi kasi building, mga kapatid, no? May mga iba-iba po yan na mga skilled worker, skilled master. Di ba? Yung literal na building, di ba? Hindi naman ang building na tayo yan ng isa lamang. Hindi naman kaya lang ng engineer yan, no? Siyempre may mga variety na mga talents. May mga foreman, may mga labor, may mga mason. Yan po yun. Iba-iba yung mga gifts o talents ng mga tao. Pag sinama-sama po natin yan, mabubuo po natin yung pagpapatayo ng building. Diba? Yun din po ang Christianity, mga kapatid. Hindi lamang po lahat ay nagpapahayag, no? Lahat po na parte, no, ng iglesia o ng eklesiya, parte, may ginagampanan po yan individually. At hindi dapat yan didiskusyonan o pinag-aawayan o kaya pinag-aagawan. Kasi may kanya-kanya tayong role o papel, no, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Diba? Merong mga nagtuturo, diba? May nagpapakanta, diba? May mga nagdi-disciple, merong mga nagtuturo sa kids ministry, 'di ba? Merong sa music. Iba-iba po 'yan, mga kapatid. Kaya nga pag iyan po ay nagkaroon ng pagkakaisa, no? If there is unity, ang resulta po niya napaka-powerful, napakaganda. Like a building, literal building, mga kapatid. Pag pundasyon niya matibay, maganda yung pagkagawa, no? Tama at kompleto yung mga materialis, matatag po yan, mga kapatid. Ganoon din dapat tayo. Ang tingin po sa atin ng Panginoon as a church, no? Kasi pag sinabing church kasi, siyempre, nakita natin literal na building. Pero yung ibig sabihin niyan, tayo po yung church, di ba, mga kapatid? So, Christianity is like a building. Di ba? Kaya nga hindi pa pwedeng nag-iisa ka lang. Oh. Kasi marami pong mga Kristiyano na laging kanilang bukang bibig na hindi ko kailangan ang church, hindi ko kailangan ang community kasi alam ko na maligtas na ako. 'Di ba? Yung po minsan marinig natin 'yan. Kaya yung iba ayaw na mag-church eh. Tandaan natin, we are called by God to have fellowship with one another. 'Di ba? Koinonia. Kailangan natin makipag-associate, no, sa kapwa mananampalataya. Kailangan natin makipag-fellowship, 'di ba, sa bawat isa para tayo magpalakasan, 'di ba? Magpatatag, patatagin natin ang bawat isa. Minsan ito po ang kulang, 'di ba? Ng isang mga samahan, yung fellowshipping. Napakahalaga po ito, mga kapatid. Do? Kasi kapag
nawala ka doon sa fellowship, unti-unti po tayong manghihina eh. Yung po ang tendency niyan, unti-unti tayong manghihina hanggang sa nauupos na tayo. Hanggang sa nawala na tayo doon sa community, doon sa fellowship. Kaya wag natin kaligtaan, no? Na magdumalo sa mga pagtitipon. Gaya po na sinabi po ni Apostol Pablo, na wag natin kaligtaan mga kapatid. Napakalaga po yung mga fellowship. Okay? Do siyempre, yan, kumukuha po yan ng oras, no? Kaya nga, sakripisyo, no? Lahat ng bahay, sakripisyo yan. Christianity is like a building. Number 2, we are all builders with different roles. Tandaan natin, we are all builders. Diba? With different roles. Kaya nga, kung mayroon kang pwedeng iambag sa body of Christ, maliit man ito o malaki, basta masaya ka sa paglilingkod, mga kapatid, napakagandang tingnan yan. Hindi dapat yung pinag-aawayan o kaya pinag-aagawan. Diba mga kapatid? Na keso ganyan, ikaw ang magaling, ako hindi. Hindi po ganon. Kung ano ang pwede mong maiambag doon sa gawain ng Panginoon, gawin natin. As long as nakakapag-edify, diba? Napapasigla natin ang bawat isa, nai-encourage natin ang bawat isa, parte ka ng body of Christ, meron po tayong gampanin. Meron tayong role na ginagampanan, mga kapatid. We are all builders. Diba? Mga kapatid. Kaya mapalad po, no? Na sa atin, nakikita natin yung unity natin. Diba? Kaya nga, nagkakaisa tayo doon sa vision, sa mission, doon sa goal. Nagkakaisa tayo doon kasi alam natin, iisa yung ating pinaglilingkuran. We are not, hindi tayo naglilingkod doon sa mga human masters. Dahil isa lamang po ang ating pinaglilingkuran, ang ating pong Panginoong Hesus. King of Kings and the Lord of Lords. Yan. So number 3, the foundation is Christ. Kaya nga, yung foundation talaga niyan ay si Kristo. Walang iba. Wala na dapat na argumento. Katulad ng mga taga-Corinthian Church. Di ba? So wala na pong argumento. Kasi yung foundation na yan, walang iba, yung ating pong Panginoon. He lay a foundation. Di ba? Siya na po yun, mga kapatid. Kaya di ba, sinabi niya kay Peter, di ba? On this rock. Di ba? In this rock, I will build my church. Sinabi pong yung rock doon, si Jesus Christ yun, mga kapatid. Kasi yung foundation mismo ay ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya dapat, isa to yung tulad dapat tayo doon sa mga mahuhusay na tagapagtayo. Diba? Mahuhusay dapat. Mga kapatid. Dapat alam natin specifically, malinaw na alam natin yung role na ginagampanan po natin. Para walang kiskisan, walang bangayan. Yan. So, paano ba natin i-apply? Ito mga kapatid. Sabi dito, edify the church. O edify the brethren. No? O patatagin ang bawat isa. Pasiglahin ang bawat isa. Ito marami pong beses itong yung edify nabanggit sa Biblia. Ang ibig sabihin po niyan, patatagin mo, palakasin mo, pasiglahin mo ang bawat isa. Kaya nga, di ba? Sa church, kapag may nanghihina, ginagawa natin ng gumagawa tayo ng paraan para siya po ay ma-encourage, di ba? Bumalik yung kanyang apoy sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi may mga time, may mga tendency na minsan na burn out, no? Mga kapatid, dahil nga we are only human, no? Tao lamang tayo. Pero kaya mahalaga dito, mga kapatid, bawat isa sa atin, alam natin yung pangkat o role na ginagampanan natin, lalo na kapag ang ating kapatid ay nanghihina, no? Kaya dapat nag-involve tayo sa ministry. Dapat may involvement tayo sa ministry. Yung body of Christ, may involvement tayo. Maliit man ito o malaki, dapat nag-i-involve tayo, mga kapatid. Kasi nga, pag wala tayong commitment sa church, kung wala tayong commitment sa Panginoon, mangyayari dyan, magiging relax lang tayo. Kampante lang tayo. Okay naman ako na church goer lang ako.
No, tuwing Sunday nandyan lang ako, okay lang naman. Okay lang naman yun, mga kapatid, pero mas maganda kung nag-i-involve po tayo doon sa mga ministries sa ating pong iglesia. Di ba? Mas maraming nag-i-involve, mas maraming ma-accomplish natin, mas mapapadali yung ating pag-share ng gospel. Lalo na pagdating sa mga pag-i-evangelize, di ba? Hindi lamang po mangilan-ngilan ang gumagawa dapat. Dapat marami. Dapat lahat tayo gumagawa nito para lalo natin mapabilis, mapadali, maparami yung makakapakinig, makakakilala, madadala natin sa paanan ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, iyan po yung pinaka-great commission natin. Great commission ng Panginoon sa atin. Yung mandato sa atin ng Panginoon. Hindi lamang ito gawain ng iilan lamang. Nakakalungkot na mangingilan lamang po ang gumagawa. Why? Because hindi nila alam ano ba yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Tanda natin, lahat po tayo kinumisyon ng Panginoon to go and preach the gospel. Go and make disciples. Diba? Iyon po yung mandato sa atin ng Panginoon. Hindi lang ito nakatuon o nakatoka sa mga pastors natin. Diba mga kapatid? Anyone can share. No? Kailangan lang natin commitment, involvement. Diba? Para lalo tayong magningas. Lalo tayong tumatag. Lalo tayong ma-encourage. Kasi marami pong mga kaluluwa, nag-aantay lang yan na masira natin. Uhaw po yan, mga kapatid. Kaya nga pag naumpisa na natin yung gawain, di ba? Doon natin na-realize na uhaw sila sa presensya ng Diyos. Ano ba meron dito sa grupong ito, sa community na ito? Di ba? Wala na pong ibang pinakamasarap na dapat gawin ng isang tunay na Kristiyano, yung maglingkod sa ating pong Panginoon. Okay, number 2, be a skilled master. Dapat tayo po ay isang mahuhusay na tagapagtayo, mga kapatid. Hindi dapat tayo stumbling block or pinanghihinaan ng loob kapag nakikita natin ang ating kapatid. Ito na naman si ganito. Diba? Kasi nga may mga taong ganon. May mga taong parang nananadya eh. Nakita na po kayo ng mga taong parang sinasadya ka? Yung parang, yung patience mo, tinitesting niya. Sige nga, testingin natin yung patient nito. Kung talagang solid to o fake to. Diba? Dapat wala na pong ganon mga kapatid. Kailangan, bawat isa sa atin may particular. No? Halimbawa, pupunta ka sa fellowship, makipag-fellowship ka sa kapwa mo, kapatiran. Di ba? Kung ano pwede mong dalhin mo. Bawa. Mayroon kayong fellowship or gathering, outdoor fellowship man. Di ba? Kung ano ang pwede mong dalhin mo. Di ba? Kung may madala kang kape, okay. Baso, lahat yan. Mga kapatid, magagawa po natin yan. May parte tayo doon sa katawan ni Kristo. Kaya nga, di ba? Sa ating church, lalo ngayon, malapit na po tayong God's will, no? Makapagpatayo, no? May mga kapatid na tayo, sila ay nagdodonate ng simento, hollow blocks, di ba? Bawat isa sa kanila ay may parte doon sa body of Christ. Napakalaga ito mga kapatid, nang unawaan po natin, na hindi lamang tayo nakakilala sa Panginoon, tumanggap sa biyaya ng Panginoon, pinagpala, at higit sa lahat, niligtas, meron tayong gampanin. Halimbawa, inuudyukan ka ng Banal Espiritu na maging giver o generous giver, no? Gawin po natin. O ikaw naman ay mahusay na engineer, di ba? Architect. Kaya napakahalaga na bawat isa sa atin, mga kapatid, meron pong specific, tama at kapakipakinabang na dapat gawin o ginagawa sa loob ng iglesia. Yung bagang hindi na tayo nagkakaproblema o hindi na tayo nag-iisip pa ng hindi maganda. Hindi na tayo kakaroon ng kiskisan, dahil lang sa maliit na bagay. Kung ano magagawa mo na makakatulong, maliit man ito o malaki, mga kapatid, gawin na natin ito na mayroong kasayahan sa ating pong kalooban. Tanda natin that
tayo po we are all skilled master. Mahusay na tagapagtayo po tayo, mga kapatid. No? Kaya, mahalaga po dito na alam mo yung limitation po natin. No? Alam mo yung commitment natin sa ating pong Panginoon. Alam mo yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Dahil ang Diyos, sabi nga, He is the foundation. And number 3, build in Christ. Lahat po tayo ay nakabuild sa ating pong Panginoon, nakahook sa ating pong Panginoon. Kaya nga, apart from Jesus, apart from Christ, we are lost, we are nothing. Kasi lahat po tayo nakabuild in sa Kanya. Yung function natin, iisa. Mabigyan ng kaluguran ang Panginoong Hesus. Di ba? Yun po yung ating motivation. Because we are saved to serve. Di ba, mga kapatid? Bawat isa na pwede mong may contribute, maliit man o malaki, di ba? As long as ito ay bukal sa ating kalooban, masaya tayo sa paglilingkod sa Panginoon, magawa natin ito na may magandang resulta. Di ba, mga kapatid? Yung positibo. And nakita natin yung end result nito. Makikita natin yung kabuuan, yung final result nito. Kapag sama-sama, kapag nagkakaisa, no? Iisa yung layunin, iisa yung puso, iisa yung vision na tinatahak, mga kapatid, sigurado po tayo, magkakaroon ng matagumpay, maayos, maganda, at mabunga na resulta. Di ba, mga kapatid? Kaya dapat sa isang church, walang puwang yung mga pagbabahagi, no? Gaya po ng Corinthian churches. No, sa kabila na sila po ay maraming mga kaloob, mga gifts. Nakamapalad po sila, no? Pero nagkakaroon pa rin sila ng kiskisan. Nagbabangayan pa rin sila. Kasi hindi sila nakatuon kay Jesus. Nakatuon sila doon sa mga human masters. Tumitingin sila doon sa ginagawa ng tao. Tanda natin, ang tao po ay mahihina po yan. Mayroon tayong makikita ang hindi maganda sa tao. Kaya nga sabi ni Paul, di ba? Fix on eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Ito mo lamang ang iyong paningin sa ating pong Panginoon. Huwag ka na magdalawang isip, huwag ka na magbaling sa kanan sa kaliwa, di ba? Ito mo lamang ang iyong paningin sa Panginoon dahil hindi ka madidisappoint. Kailangan, mga kapatid, tayo po ay nakabaon, malalim yung ating ugat. Para pag may mga pagsubok, pag may mga persecution, kung mayroon mga umuusig sa atin, lalo na sa body of Christ, kaya natin labanan. Dahil malalim yung ating pagkabaon, malalim yung pundasyon natin, malalim yung pagkaunawa natin sa Biblia. Hindi tayo basta-basta malilin lang ng mga maling turo, mga kapatid. Dahil alam natin na si Kristo ang ating foundation. He is the rock, no? Kaya nga sabi nga sa verse 11, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, as a question to consider, sabi po dito, how do you build the next generation of followers of Christ? Paano mabubuo ang mga susunod na henerasyon ng mga tagasunod ni Kristo? Kailangan kasi nagtutuloy-tuloy ito, hindi dapat nahihinto. Ano ba yung maiaambag natin sa ngayon para sa next generation? Ano ba yung mai-impart natin sa kanila? Para yung gawain ng Panginoon, yung Great Commission, nagpapatuloy, hindi nahihinto, mga kapatid. Diba? Ano yan eh? Ipapasa natin. Diba? Parang yung runner yan, diba? Yung baton, ipapasa mo siya, no? Ganoon din po tayo. Kailangan meron tayong maipasa may pasa sa third generation para magtuloy-tuloy yung mandato ng Panginoon sa atin. Hindi dapat nahihinto, diba? Kapag nawala si ganito, dapat may nagpapatuloy. Hindi pag nawala si ganito, wala na rin, hinto na rin. Hindi po ganoon, mga kapatid.
Kaya nga, tayo po ay inaatasan, inuutusan ng ating pong Panginoon. Di ba? Na mag-train, mag-impart ng mga kaloob para sa future generation. Di ba? Mga kapatid, napakahalaga ito para lalong ma-build up natin yung next generation being a followers of Jesus. So, yun po. Maraming pong salamat sa atin, sa 19 viewers po natin. Ayan, Brother Nilito, good morning. Good morning po sa lahat ng naka-tune in. No? Mga kapatid, salamat po. I do hope meron tayo napulutan ng aral sa araw na po na ito. Mga kapatid, purihin ng Diyos. Ayan, kung sino man po ngayon mga ikarawan, may birthday, binabati ko po kayo ng happy birthday. Mga kapatid natin na nagdidiwan ng mga anniversaries, yan, binabati ko din po kayo ng happy anniversary sa inyo. Mga kapatid, sa oras po na ito, ating pong idulog sa Panginoon, sino man ngayon ang nakakaranas ng kasakitan o mga depression, anxieties, Lord, I pray in the name of Jesus, touch their lives, Lord God. Ipuin niyo po ang kanilang buhay, Panginoon, at ipadaloy ang kagalingan na nagmumula sa iyo. The peace that surpasses or all understanding that will guard our heart and mind in Christ Jesus. Father, salamat po sa araw na ito. Tunay nga, Panginoon, sa iyo lamang kami mananangan, sa iyo lamang kami magtitiwala. We thank you, Lord God, for the Christian family, that we will grow and also help others to grow. Make me a skilled master, laying Jesus as the foundation of someone else's life. Lord, maging kami po ay partaker, no? Influencer sa aming mga kapatid, Panginoon. Na lalo silang lumakas ang kanilang pundasyon, ang kanyang ugat, lumalim sa pamamagitan ng iyong salita. Lord, I pray that strengthen our faith today. Lord, make me immovable and help me to rely on Jesus alone. Our Lord and Savior, Christ, the living Jesus, the rock on which I stand. Thank you, Lord God, for your greatness, for your faithfulness sa araw po nito. Lord, salamat, pinupuri ka namin, pinasalamatan, Panginoon, sa umagang ito. For this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Lord, salamat, purihin po kayo sa iyong dakilang salita na amin pong napagbulay-bulayan sa umagang ito. Andalayan ko, Lord, sa maghapon ng Sabado, gawin niyo po kaming mabunga, maunlad, mapayapa, masaya sa lahat ng aming mga gagawin. Sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, samahan po ninyo kami, Lord. Pangunahan po ninyo kami, Lord. At anumang plano at gawa ng kaaway, hinahadlangan ko po sa araw na ito sa pangalan ng Jesus. Salamat po sa paggamit mo sa akin ngayong umaga, Lord God, sa aming daily vibrant word, Lord, sa aming daily devotion sa araw na ito, Lord God. Andalayan ko, Lord, na ito pong aming pong live streaming nito ay patuloy na magamit mo mightily, Lord, for the expansion of your kingdom here on earth, Lord God. Marami pong mga tao ang makapakinig, makapanood, at higit sa lahat, Lord, sila po ay mahipo mo, at sila din po, Panginoon Diyos, patuloy po silang sumunod sa iyong ipinagagawa, O Diyos. Salamat, Ama, pinupuri ka namin, salamat, even our families, our loved ones, Lord God, sa araw na ito. Patuloy mo pong ingatan. Even our church, Lord, in Jesus' name. Salamat po, sa iyo lamang, Lord, lahat ng papuri. Pagluwalhati sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Yan po, maraming salamat, mga kapatid. To God be all the glory. Bye-bye, bye-bye.